edisyon sa 13 Mornings, meron po tayong kasabihan na ang tahanan ay refleksyon ng ating personalidad. Pero alam nyo ba na bukod sa pagiging aesthetic o maganda sa paningin, may malaking epekto rin daw ang kulay ng ating bahay sa ating mood, yung emotion natin, at maging sa quality of sleep. Ayun pala, Tita A, Kaya upang mas maintindihan natin ang power of colors sa ating bahay, makakasama po natin ngayong umaga si Miss Mika Doria, isang licensed interior designer, para bigyan tayo ng tips to make our home not only pretty but positive effect din sa ating well-being. Good morning, ma'am. Good morning. Ang ganda ng guest natin ngayon. Yes, I love the earrings. Miss Mika, gaano po kahalaga ang pagpili ng tamang kulay ng pintura sa bahay? Very important siya kasi imagine mo, yung bahay mo, yung lagi mong inuuwian, lagi mong nakikita. So if that's the case, syempre gusto mo yung bahay na yun, nakaka-contribute siya sa positivity that you feel, sa energy mo when you go about your day. So para namang makakontribute siya sa mga goals mo, important na you choose a color na pasok sa function na space na gusto mo, and pasok rin siya dun sa feeling na you want to have kapag nandun ka sa space na yun. Yes. So in short, meron siyang psychological effect sa mood at saka dun sa emosyon mo. Oo. Ano pong kulay ang pinakamainam para sa kwarto kung nais magkaroon ng mas maayos o mahimbing na tulog? Yan. Ako, I recommend ay neutrals talaga. Mag-start ka sa neutrals or warmer beige, soft grays. Para kapag natutulog ka, ang iniisip mo, or bago ka matulog, recharge ka na agad. Bago ka matulog, makikleanse na agad yung mind mo, makiklear na siya agad. And mas okay siya kasi kapag nasa bedroom ka, ano bang gagawin mo doon? Matutulog, magpapahinga. So yung kulay doon, if nakaka-contribute siya sa quality of sleep mo, why not choose a color that is gonna amplify that feeling? Para pagising mo naman, energize ka na ulit. Yes, for another day. Ikaw ba, Tita, ano pong color ng bedroom niyo? Ano lang, parang white, medyo off-white. Hindi siya white na white, pero hindi lang naman din yun. Bukod doon, di ba, yung parang may kinalaman din yung ilaw. Yes. Yung lighting, hindi ba? Para kasi baka naman yung ganyang puti, tapos beige, di ba, parang masyado ring maliwanag. Para hindi siya nakakasilaw. Tsaka imagine Anong klaseng liwanag o ilaw ang kailangan in the bedroom? I recommend sa mga clients ko usually is warm talaga. And ambient. Tapos yung nadidim mo siya, na-adjust mo yung brightness niya, yung quality niya na yun. Tapos since warmer siya, parang mas madali ka mag-relax. Pero saan dapat nakaposisyon yun? Naka-overhead? Oo, nasa ceiling ba yun? Naka-drop down? Or sa side? Kasi may mga ganyan So ano yung the best positioning? Saan manggagaling yung liwanag? Para ma-maximize natin yung maganda yung tulog natin. Depende siya sa preferences rin ni client. Pero I usually recommend na meron kang options for the lighting. Na meron kang general, tapos meron kayong sa gilid lang. Ambient. Na para kapag matutulog ka, RC, madaling i-adjust. Kasi nauuso ngayon, Tita, yung ibang bedroom. Hindi lang overhead yung ilaw nila. Parang minsan, mas gumagamit na sila ng ambient, tsaka mga lamps, Parang, aside from the aesthetic purposes kasi, nakakatulong din pala siya sa well-rested na katawan ng tao. Yes. Huwag lang siguro neon colors. Parang nagpa-party. Kasi yung mga ambient na neon din yung effect niya, di ba? Actually, yung mga Gen Z, di ba? Ganun Miss sila Mika? Oo, mahilig May sila sa mga pa-background pa na neon. violet. Yes. Sa ano naman po, Miss Mika, ano naman po yung practical tip na mabibigay ninyo sa mga sa ating Treze Nation para magkaroon po tayo ng mas positive at comforting na atmosphere sa aming mga bahay? Una sa lahat, identify mo talaga muna ano ba yung purpose ng space na to. Kasi kung workspace siya, syempre iba yung vibe nun. Kailangan productive. Oo, dapat nakaka-help siya, less distractions, more focus. And if it's the living room, dapat mas welcoming siya and all that. So a practical tip is decide on the feeling that you want to feel inside a space. Cozy ba? Comforting ba? Welcoming ba? Inviting ba? Energizing ba? And then from there, you start thinking about, okay, ano yung colors na whenever na nakikita ko siya, na-encounter ko siya, ito yung feeling na binibigay niya sa akin. So that's how I would recommend it. Paano kung last na lang to for me, very limited ang budget. Ano bang
ano ba yung magandang palitan o baguhin sa iyong bahay para ma-achieve mo yung gusto mo na ganun? Kailangan ba magpaparepaint ka agad o magpalit ka na lang ng kurtina? Hindi ganyan, oo. Depende. Oo. Sa akin, I recommend na you start small and you start with what you have. Kasi di naman kailangan ng malaking budget para maka-experience ka ng transformation in your space. Halimbawa, meron kang mga pink na gamit na tinatago mo, nahihiya kang ipakita, di ba? What if i-start mo sila unti-unting ilabas para every time na you come home, you feel energized. Yeah. Tapos magulat ka na lang eventually, wow, parang mas nag-i-improve yung quality ng energy ko and yung quality ng environment ko. Nang dahil lang, iba yung na-encounter ko na O every kaya day. naman minsan kasi sa atin, di ba, yung magagandang gamit natin na binibili, nakatago lang yun. Ire-ready mo lang. Pag may bisita. Pag may bisita. Nakatakip. Oo, whereas po pwede mo namang enjoyin yun para Yes, gumanda yung pakaramdam mo, exactly. di ba? Lalo na yung mga supan na nilalagyan ng plastic. Tita, alam mo, ganyan, Dudulas kang Volleyball. ganyan yung mami ko. Lalo yung mga plato na ilalabas lang pag birthday. Oo, special occasions. Ay, ako hindi ginagamit ko talaga. Gagamitin Para talaga. maramdaman ko naman, di ba? Yes. Tapos ikaw yung pinaka... Totoo. Di ba? First Ikaw hand user, sa yes. guest din, di ba? Alright, maraming salamat for your time. Mika. Ha? Thank you so much sa inyong oras at sa pagsama niyo po sa amin ngayong umaga. Licensed Interior Designer si Miss Mika Doria. Thank you. Alright, ngayon naman, dumako tayo kay Doreen para po sa ating showbiz update.